Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Eiffel Tower ay may tuturing na isa sa mga pinakasikat na landmark sa buong mundo. Sumisimbolo ito ng pag-ibig, romansa at kapangyarihan. Itiniyo ito bilang pag-alala sa centennial celebration ng French Revolution at upang ipakita na din ng Pransya na sila ay makapangyarihan. Natapos ang higanteng tore na ito sa loob lamang ng 2 taon, 2 buwan at 5 araw. Kaya naman itinuturing itong isa sa mga dambuhalang proyekto na nagawa sa napakabilis lamang na panahon. Ginamitan lang naman ito ng nasa mahigit 7,000 tonelada ng bakal at nasa 2.5 milyong piraso ng rivet. Subalit sa unang beses pa lamang na binuksan ito para sa publiko, umabot na kaagad sa 2 milyong katao ang bumisita dito. Pero sabi nga ng marami, hindi lahat ng nakikita natin sa isang bagay ay nagtatapos na lamang sa kung ano ang nakikita ng ating mga mata. Sa likod pala ng katanyagan at kagandahan ng tore na ito, ay ang napakaraming mga natatangin nitong misteryo na malamang dapat mong malaman bago mo pa man ito mapuntahan. At yan ang ating aalamin ngayon. Una, alam nyo ba na may penthouse pala sa pinakatuktok na bahagi ng tore noon? Ang punong abala sa pagpapatayo ng Eiffel Tower na si Gustave Eiffel ay inireserve ang pinakamataas na bahagi nito para sa kanyang sarili, na kung saan nagpagawa siya ng penthouse at isa sa mga naging bisita niya doon ay si Thomas Edison lang naman. Subalit sa ngayon ay naging tanggapan at opisina na lamang ito at bukas na din sa publiko. Dito mo makikita ang mga wax figure ni na Gustave, ng kanyang anak at ni Thomas Edison. Pangalawa, alam nyo ba na hindi naman pala talaga si Gustave ang nagdisenyo sa naturang tore? Ang orihinal na nagdisenyo nito ay sina Maurice Koechlin at Emile Noguer na parehong nagtatrabaho sa kanyang kumpanya bilang mga engineers. Kinumisyondo nila ang French architect na si Stephen Sauvestre para sa mga karagdagang detalye nito. Pangatlo, alam nyo ba na muntika na palang ipagibang muli ang Eiffel Tower? Kahit na itinayo ang toreng ito para na rin maging crowning jewel ng 1889 World's Fair, ang orihinal palang plano ay tatanggalin o gigibayin din pala ito matapos lamang ang 20 taon. Subalit dahil sa paglalagay ng radio antenna at wireless telegraph transmitter sa mismong tore at napatunayang malaki ang tulong nito noong mga taong 1910, binigyan ng 7 dekadang palugit ang tore at napagdesisyon ng wag munang gibayin. Pagsapit naman ng 1980, naging simbolo na ng katatagan ng Paris at ng France ang Eiffel Tower kaya hindi na nila ito inalis ng permanente. Pang-apat, alam nyo ba na noong World War II ay muntika na palang mawasak ang Eiffel Tower? Noong Agosto ng taong 1944, dahil sa tila humihina na mga Nazi sa bahaging nasakop nila sa France, partikular na ang Paris, ipinag-utos ni Adolf Hitler na taniman ng mga bomba ang buong syudad, kabilang na nga dito ang kinatitirikan ng Eiffel Tower. Mabuti na lamang ay agad na umaksyon ng mga Allied soldiers ng Pransya bago pa man maisakatuparan ng naturang plano. Napuruhan man ang Eiffel Tower lalo na sa pag-atake mula sa himpapawid, himala naman itong nakaligtas at hindi nasira. Panglima, alam nyo ba na mag-isa palang gumagalaw ang Eiffel Tower? Ang higanteng struktura na ito ay wind resistant, kaya naman sumasabay ito minsan sa malakas na hangin. Bukod dito, dahil sa init ng araw, ang mga bakal nito ay nag-e-expand kaya mas lumalaki pa ito ng ilang sentimetro at tumataas lalo na sa panahon ng summer. Alam nyo ba na para mapangalagaan ang ganda ng toreng ito, nasa 50 mga professional painters ang nagtutulong-tulong na panatilihin itong maayos at walang kalawang o ano paman.
Nakakaubos sila ng nasa 60 tonelada ng pintura para ayusin ito sa loob ng 7 taon nang hindi gumagamit ng anumang makina o espesyal na kagamitan sa pagpipintura kundi mano-mano lamang. Umaabot ng mula 18 buwan hanggang 3 taon ang proseso ng pagpipintura sa Eiffel Tower dahil na din sa maraming kadahilanan. Alam niyo ba na ang Eiffel Tower ay minsan ding tinaguri ang pinakamataas na gusali sa buong mundo? Sa pagbubukas nito noong taong 1889, nasa 312 metro ang taas nito at tinaguri ang pinakamataas na gusali sa buong mundo noong taon na iyon. Subalit na makalipas ang 4 na dekada, naungusan ito ng Chrysler Building ng bansang Estados Unidos na may taas na 319 na metro sa New York City. Pero sa ngayon ay ang Burj Khalifa ng UAE ang pinakamataas na gusali sa buong mundo na may taas na nasa mahigit 800 metro o halos triple ng taas ngayon ng Eiffel Tower. Alam niyo ba, marahil marami sa atin ang nagnanais makarating ng Paris upang makita ang Eiffel Tower, ang Paris pala sa kasalukuyan ay isa na sa mga pinakamaruming syudad sa buong mundo. Mula sa mga kalsadang babad sa ihi ng mga tao, mga dumi ng hayop at upos ng sigarilyo, hanggang sa mga pinagkainan ng mga tao. May tuturing ngayon ang City of Love bilang filthiest city in the world. Marahil ay dahil na rin sa dami ng turistang bumibisita dito kaya hindi na gaanong na-maintain ang kalinisan ng syudad. Trivia lang mga paps. Alam nyo ba na sa nakaraang Olympic Games sa Paris noong nakaraang taon, naging malaki ang papel ng Eiffel Tower para sa mga nagwaging kalahok. Ang bakal kasi na mula mismo sa katawan ng Eiffel Tower ay naging sangkap para mabuo ang mga medalya sa naturang patimpalak. Bukod kasi sa mga tipikal nitong mga sangkap sa pagkakabuo, nilagyan din nila ang mga ito ng maliit na piraso ng iron mula mismo sa ipinagmamalaki nilang Eiffel Tower sa Paris. Ang piraso ng bakal na ito mula mismo sa Eiffel Tower ay may tuturing na walang katumbas na halaga. Hindi na natin kailangang ipaliwanag kung bakit dahil alam naman natin ang simbolong pinaninindigan ng Eiffel Tower sa kasaysayan ng Pransya. Ang bawat medalya sa Paris Olympic ay may katumbas na halaga. Hindi kasama dito ang piraso ng Eiffel Tower na inilagay sa sentro ng bawat Olympic medals. Ang value o halaga ng mga gintong medalya ay nasa $1,027 o may katumbas na halagang humigit kumulang 60,000 pesos depende sa palitan ng dolyar. Habang ang silver medal naman ay nasa $535 ang halaga o halos 30,000 pesos. At ang bronze medal ay nagkakahalaga lamang ng $4.6 o halos 300 piso lamang. Depende pa din ang mga ito sa kasalukuyang palitan ng piso kontra dolyar. Bilang pagdiriwang ng muling pagbabalik ng Olympics sa France, ang bawat medalya sa Paris Olympics ay nilagyan ng maliit na piraso ng bakal na orihinal na nagmula mismo sa Eiffel Tower. Nakipagtulungan ang LVMH Group sa pamunuan ng Paris Olympic upang gawin ang disenyo ng bawat medalya. Ang kumpanya lang naman na ito ang nasa likod ng Louis Vuitton, Tiffany, Dior, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Stella McCartney, Loro Piana, Kenzo, Celine, Sephora, Princess Yacht, TAG Heuer at Bulgari. Ang bawat Olympic at Paralympic medal ay espesyal dahil sa natatanging nitong piraso ng disenyo mula mismo sa iconic na Eiffel Tower ng Paris. Itinayo ito sa pagitan ng mga taong 1887 at 1889. Ang Dame de Fe o Eiffel Tower ay sumailalim na sa napakaraming mga renobasyon dahil sa pinsalang dulot ng natural na kalamidad at kagagawa ng mga tao. Ilan sa mga parte at bakal nito ang permanenteng tinanggal bilang proseso ng renobasyon, maaaring dahil kailangan ng palitan o di kay kinakalawang na. Subalit ang bawat piraso ng bakal na tinatanggal nila sa Eiffel Tower sa tuwing ito ay re-renovate ay itinatago ng pamunuan nito. Hindi nila ito basta itinatapon dahil alam nila na balang araw ang mga kalawangin at lumang piraso ng bakal o metal na ito ay muling magniningning na parang bago. Hanggang sa maisip ng Eiffel Tower Operating Company na gamitin ang mga pirasong ito sa mga medalya ng mga mananalong manlalaro sa Paris Olympics na siyang magbibigay buhay sa mga kinakalawang na piraso ng mga bakal at metal. Ang medalya na dinsenyo katulong ang LVMH Group ay ginawang parang isang alahas. Ang metal o bakal na piraso mula sa Eiffel Tower ay ang hugis hexagon na ito sa sentro ng bawat medalya. Pinagsumikapan nilang muling ibalik sa dating kulay ang pirasong ito na naging perfect naman ang kinalabasan sa kulay na gold, silver at bronze na medalya.